Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video mga kaibon, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, nasa lahi daw ba ang pagiging splay leg or kulang lang sa nesting material? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung nasa lahi ba ang pagiging splay leg or kulang lang sa nesting material, ang tanging sagot ko lang po dyan, kulang po sa nesting material. Ang pagiging splay leg po, hindi po yan na i-inherit ng mga alaga natin. Ang talagang number one na sanhi po ng pagiging splay leg ng mga alaga natin, kakulangan po sa nesting material. Kapag kasi po nagde-develop na sa paglaki yung mga painakay natin tapos wala silang nakakapitan na nesting material, talagang magkakaroon po tayo ng painakay na splay leg. Kaya po napaka-importante na kapag po yung mga breeder natin ng itlog na, dapat po meron silang nesting material. At dapat po kapag ang breeder natin nesting pa lang, dapat po nagbibigay tayo sa kanila ng nesting material para gumawa sila ng pugad. So napaka-importante po ng nesting material, lalong-lalo na po dyan sa pangingitlog ng mga alaga natin. Tumutulong din po yan para maging fertile yung mga itlog at tumutulong din po yan para mapisa din yung mga itlog. Kapag naman po meron na silang inakay, yan po ang number one na tumutulong doon sa mga inakay para hindi sila ma-splay leg. Kaya po importante ang nesting material. Yan po ang una or pinakang dahilan kung bakit meron tayong painakay na splay leg. Kakulangan po sa nesting material. Ngayon po bibigyan ko kayo ng konting idea. Meron kasing mga breeder na talagang kahit po bigyan mo ng nesting material, pinasok nila yan dyan sa loob ng nest box, minsan ilalabas naman nila yan. Ilalabas nila ng ilalabas. Halos ubusin na rin nila ilabas yung lahat ng pinasok nila. And then kahit po bigyan po ninyo, kayo mismo ang magbigay doon or maglagay doon sa loob ng nest box ng nesting material, ilalabas pa rin nila yon, tatanggalin. Meron pong breeder na ganyan kakulit. May encounter din niyo ang ganyang klase ng breeder na nilalabas at nilalabas yung mga pinasok nila or kaya naman yung nilagay mong nesting. Ngayon, kapag nagkaroon niya ng itlog or kaya naman nagkaroon ng inakay dahil walang nesting, talagang magkakaroon yan ng inakay na splay leg or kaya naman halos lahat ng inakay niyan magiging splay leg kasi walang nesting material. Ito po ang ibibigay ko sa inyong paraan or idea para kahit papano kahit na wala silang nesting, hindi sila magkaroon ng painakay na splay leg. Unang gawin ninyo po, yung loob ng nest box, lagyan nyo ng screen bago lagyan ng kusot. Napaka-importante na meron screen para kahit walang nesting material, meron pa rin makakapitan yung mga painakay natin. Makakakapit pa rin doon sa screen para hindi po maging splay leg. So yan po ang tanging paraan sa mga breeder na talagang nilalabas lahat yung mga nesting material na pinasok nila or kaya naman yung nilalagay natin. Lagyan nyo po ng screen. Pwede yung plastic, pwede yung bakal, yung kagaya ng mga ginagawa sa mga panggawa ng DIY na cage na screen. So pwede po yan. Pasok nyo doon sa loob ng nest box and then lagyan nyo ng kusot. Pero mas maganda, bigyan nyo pa rin ng nesting material. Pero kung talagang yung binigay ninyo or yung nilagay ninyo, nilalabas, wala namang problema. Kasi po meron naman tayong nilagay na screen. So yan po ang unang tanong. At yan po ang una na pwede nating gawing solution din sa mga breeder na nilalabas yung mga nesting material at ayaw ng nesting material. So yan po ang paraan, lagyan nyo ng screen yung loob ng nest box. Pangalawang tanong sa akin mga kaibon, about naman sa breeder na nilalaglag yung itlog. So yan ang problema daw ni sir, yung breeder daw niya
nilalaglag yung itlog. Ano daw ba ang dahilan bakit nilalaglag? Alam nyo mga kaibon, meron talagang mga breeder na kapag na-stress, ginagawa po yan. Nilalaglag, minsan naman binabasag yung itlog, minsan naman tinatabunan, akala mo na wala. Minsan naman yung iba kinakain. Pero dito sa mga nilalaglag yung itlog, halos isa lang po ang posibleng rason. Base po kasi sa karanasan ko, kapag ang breeder talagang sobrang stress, ginagawa po yan na nilalaglag yung mga itlog. Baka po yung breeder ni sir kaya po nilalaglag yung mga itlog, baka po stress. Merong mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng stress yung alaga natin. Una, yung pagiging bulabog. Halimbawa, silip tayo ng silip, or kaya naman may pagkakataon na yung area baka hindi gusto ng breeder natin, baka merong aso na malapit, or kaya naman malapit sa palaging dinadaanan ng tao, palagi silang nabubulabog. So yan po ang mga posibleng dahilan kung bakit nilalaglag yung itlog. Pangalawa, baka po yung itlog hinawakan po ninyo na hindi kayo nagsawsaw ng kamay sa patuka. Kapag kasi hindi tayo nagsawsaw sa patuka bago tayo humawak sa itlog, lalo na po kung naninigarilyo tayo, humawak tayo doon sa itlog tapos hindi tayo nagsawsaw ng kamay sa patuka, maninibago po yung amoy ng itlog. Kapag pumunta doon ang breeder po natin, tapos maaamoy niya na hindi kanya yung itlog ng yon kasi iba yung amoy, pwedeng ilaglag po yan mga kaibon. So yan po mga posible lang na dahilan kung bakit ginagawa yan na paglalaglag ng itlog ng mga breeder natin. Stress, and then ito na baka hinawakan na hindi tayo nagsawsaw ng kamay sa patuka, nanibago yung breeder natin doon sa amoy ng itlog, akala niya hindi kanya. Pero kung isa lang ang nilaglag, baka ito lang po ang posibleng rason, baka yung hinawakan nyo lang. Pero kung lahat halos nilalaglag, stress na po yan. Masyado na pong stress yung breeder natin. Mas maganda kung ang stress niya yung area, ilipat po natin sa mas safe na lugar, yung hindi sila mabubulabog, para po makapag itlog ng maayos, or kaya naman makapaglimlim ng maayos. Ilipat natin sa talagang safe na hindi sila mabubulabog. So yan po. Hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Maraming salamat po doon sa mga kaibon natin na nagtanong. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.